alam ko, pinaiyak ko. Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And pero yung pasad na yan na 1.6 billion, yung broadcast system at saka security system na pag pinagsama mo 2 billion, yung garden o landscape na 663 million, hindi pwede sa akin yan. Magandang gabi Pilipinas, narito na naman ang part 2 ng Bangayang Cayetano versus Binay. Kung ating matatandaan noong nakarang araw na naging headlines ang mga ito dahil sa kanilang bangayan during sa Senate hearing sa Committee on Accounts dahil nag-imbestiga si Senator Alan Peter Cayetano kung gaano nakalaki ang nagastos sa itinatayong Senate building. Ayon kay Senator Nancy Binay, it's 21 billion. Ayon naman kay Senator Alan Cayetano, including yung lupa, is already like 23 billion. Ngayong araw na to again, nag-file ng complaint. Tingnan natin, ano ba yung dahilan ni Senator Nancy Binay kung bakit siya nag-file ng ethics complaint. Iyon ay nakugat sa Senate hearing na naganap noong nakaraang linggo. Bumuelta naman si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya bago tayo pumunta doon, let's review muna kung ano ang nangyari last week during sa committee hearing. Pakinggan natin. So, since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain yan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan eh. Dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang eh. So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, 2023. Because, Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ka matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo, then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. O, Mr. Aguinaldo, sabi niyo ko kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. Of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon eh. Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan eh. At hindi lang po yan mga kababayan ang kanilang pinag-initan tungkol sa mga budget para sa Senate hearing dahil billion yan. Towards the end din, nasabi ni Senator Alan na si Senator Nancy Binay ay isang marites at parang nabuang ka na dahil something like that gets crazy. So, yan ang dahilan kung bakit nag-file din si Senator, in fairness to Senator Binay, sa kanyang ethics complaint. So, ngayong araw, si Senator Binay din nag-file, then pakinggan natin ang kanyang press conference kanina. Nangyari nung Wednesday, but nung Thursday, napanood ko na yung mga videos, kasi hindi ko talaga narinig yung tinawag niya akong buwang eh, nung nagsenda lang sila ng mga videos. Doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami ko siyang mga sinabing masasakit. So, nung Thursday, I instructed my staff na pag-aralan kung meron ba talaga magiging basis yung ethics complaint. Kasi ayaw din naman natin na mag-file na alam naman natin na hindi mag-cause. So, sorry ma'am, what exact remarks yung patitingin nyo talagang pwedeng maging basihan na ireklamo sa Senator Cayetano? Well, unang-una maraming component yung complaint kasi now, well, aside from being a senator, si Senator Alan Cayetano is also a lawyer. And di ba, as a lawyer, meron din silang standard na sinusunod. And during the hearing, nakita naman natin na hindi lang yung standard of a senator, hindi yung standard din of a lawyer, yung na-violate niya during the hearing. So, number one, yung name calling na ginawa niya, yung sinabi niya na yung ang pangalan mo, Lourdes, hindi
Marites. Tapos yung pangalawa nga is yung buang, but sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews ko daw ng set of questions. So, nagbahagi din yun. And then plus yung kitang-kita during the hearing, napanood ko siya ulit, tapos I was reading the transcript, makikita niyo na halos during the hearing on Wednesday, parang siya lang yung salita ng salita. Tapos every time mag-explain yung DPWH dun sa tanong nila, kina-cut off niya. Eh, di ba, paulit-ulit naman nilang sinasabi na this is about a review. So, kung review to, bakit yung resource person hindi nabibigyan ng pagkakataon na mag-explain nung statements nila? What exactly are you expecting or do you hope to get from this ethics vote? Sa akin, ang gusto ko is, una-una ayaw kong pangunahan si Senator Tol dun sa magiging ruling niya. But at the end of the day, we want to be vindicated na meron talaga siyang maling ginawa during the hearing. That does not reflect a senator or a lawyer. Hindi ba pwede na pag-usapan na lang po si Senator Allen? Kailangan po ba na mag-file talaga niya? For me, when the pronouncements were made during the hearing, ano na yun kumbaga nabitawan na yung mga ganong salita, di ba? So, ang sa akin, babalikan ko, yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalipas ko na lang, pinalampas ko na lang. But this time around, parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na yung paninira na ginawa niya. And I'm a mother, magulang ako, so kailangan ko protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala, sira ulo, kasi tinawag ka Senator Cayetano ng buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na... At dito na naging emosyonal si Senator Nancy Binay. Alam ko, pinaiyak ako. Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na manguulit muli yung ganong pinagdaanan nila. Kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Kung, di ba, parang if you're a parent, mas masakit pag yung anak yung nasasaktan. Eh, ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yun. So this time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Ngayong araw din nang makapanayam ng mga taga-media si Senator Alan Peter Cayetano. Ito din ay very strong sa kanyang posisyon tungkol sa kanyang ginagawang committee hearing tungkol sa Senate building. Pakinggan natin. Simple lang naman to Isa lang pinag-uusapan natin dito. Magkano talaga ang Senate building? Dapat ba talaga natin gastusin ang 23 billion or more? We started this investigation, this review, na wala tayong sinasabing may anomalya, wala tayong sinasabing may irregularity. Simple lang, 23 billion kasama yung sa lupa masyadong mahal. What did Senator Binay do? She started going around, nagmamamarites, nagkakalat ng kung ano-anong chismis, at kasama sa official chismis na kinakalat is that mali yung numbers namin. She can correct it anytime. And let me address this to her now. Senator Nancy, linawin na lang natin tong lahat. Mahinahon, sa tama, napaka-busy ng ating bansa, napakaraming problema. Magkano ba talaga ang Senate building? Of course, kasama lupa. Kasi DPWH mismo ang nagsabing, hindi pa nila malaman hanggang magkano aabutin DPWH mismo nagsabi, hindi pa tapos lahat ng plano. DPWH mismo nagsabi na 21.7 billion so far. And Senate Finance na nagsabing mahigit 1 billion yung lupa, so 23B. So eyes on the ball tayong lahat. Ang ginagawa ni Senator Nancy from the start,
nililito tayong lahat eh. Alam niyo namang walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang filean ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na, tapos magwo-walk out ka in that manner. Even si Senator Miriam, hindi ganun mag-walk out. 'Di ba? Meron siyang pasubali sa chairman o whatever. Pero anong mangyayari kung kakasuhan ko rin siya sa ethics, 'di ba? Although that's always an option, papasok ako doon sa ginugulo lang niya. Balik tayo sa issue. Bakit 663 million sa landscaping alone? 'Di ba? Bakit mahigit 2 billion sa broadcast at saka sa IT at security? So, wala pa kaming tinuturo dito. So, hindi ko talaga alam bakit ganyan siya mag-react, no? So, if she wants a mahinahon na usapan, so Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Pero yung guguluhin mo yung hearing, I won't take that sitting down.
Pero yung pasad na yan na 1.6 billion, yung broadcast system at saka security system na pag pinagsama mo 2 billion, yung garden o landscape na 663 million, hindi pwede sa akin yan. Sa akin napunta eh. Buti kung hindi sa akin napunta eh. Kung hindi sa akin napunta, isa lang ako sa 24 na boboto. Pero sa akin napunta, ire-recommend ko talaga sa 24 na ayusin natin yung tamang pondong na.